Hello again, mga kababayan. May nakalimutan akong i-discuss po sa inyo. International news pa rin po. Ito po kasi isa rin ito sa sinusubaybayan ko na mga event sa ng ibang bansa. Ito po bagang gera dyan sa Israel-Hamas na ngayon po talagang mas lalo na pong uminit kasi sumali na po yung mga ibang bansa. Di ba yung nangyaring bombahan dyan sa Red Sea? Nasa Red Sea po ngayon ang gera. Sumali na yung, of course, yung Amerika. Pero sumali na po pati South Korea, yung nagtaka ako, yung Sri Lanka, akala ko po, sumali sila doon, kampi sila sa Hamas. Kasi yung Hamas po baga, di ba, ilan na ang umalalay sa kanila, yung Iran, tumulong na, yung Lebanon. Oh, tulong-tulong na sila. Ngayon, ang inaasahan po nitong magkakaalyado na yung Houthi, yung Hamas, yung ano ba yung isa? Yung sa Iran, Syria, Lebanon, Turkey. Magkakaano sila tulong-tulong sila, magkakaalyado sila. Yun ang kalaban ng nag-iisang Israel. Ngayon nga po kasi, biruin mo ilang bansa pinatutulungan yung Israel. Kaya kailangang sakluluhan na po ng Amerika. Siyempre, Amerika yung unang nagpadala doon ng mga warship and everything. Pero ngayon siguro nakikita nila na medyo hirap kasi ang dami ngang nagtutulong-tulong pinagtutulong-tulungan na yung Israel At siguro na nasusubaybayan siyempre ng ibang mga kaalyadong bansa ng Amerika na kahit katulong ang Amerika medyo nahihirapan. Kaya nagpadala na po ng tulong. Nagpadala yung India, yung South Korea, yung Japan, Australia siyempre. Tapos yung Sri Lanka, ang galing Sri Lanka, maliit lang na bansa. Akala ko po hindi siya tutulong, hindi siya sasali doon sa mga sumaklulong Western. Kasi itong Amerika, Europe, and then the allied countries like India and South Korea, Japan, Philippines, parang consider na rin po tayo na Western kasi kaalyado tayo ng Western. So parang Western forces. Akala ko po sasali ito doon sa kalaban ng Israel, yung Sri Lanka. Kasi di ba ang Sri Lanka, ano siya ngayon ng friendship siya ngayon ng China. Ang China, ano siya kampi siya doon sa Iran. Na yung Iran, yun ang bumobomba ngayon sa Israel. So ngayon, ano ba ang ikinakatuwa ko? Kasi nga po, naglalabo-labo na sila doon, yung mga bansa, pinagtutulong-tulungan na si Israel, labo-labo na sila dyan sa Middle East. Talagang ang gera ngayon nasa Middle East Ang hindi pa lang po nagpaparamdam, nananahimik po, ay itong Kingdom of Saudi Arabia. Na di ba ang Saudi Arabia ang napakayaman, napakalaking bansa, powerful, kasi siya yung pinakasentro ng Islamic world. And itong mga Lebanese, itong mga Houthi, Hamas, mga yung Iran, akala nila they were expecting po na kakampi sa kanila yung Saudi Arabia, yung Saudi. Kasi nga, ipinagyabang na pati nila na inaantay na lang nila na sigurado sila na sa kanila
magsaside yung Saudi Arabia kasi 'di ba about last year, 'di ba yung parang hiwalay sila sa Amerika. Yung parang hindi na nila sinusunod yung Amerika. Dinidedma. 'Di ba nung nagpunta doon si Biden? Na ano ba yung pinapakiusap niya doon yung tungkol sa oil? Wala siyang nakuhang kumbaga negative yung result ng lakad ni Biden doon. Inisnab siya ng hari ng Saudi. So, itong mga kalaban ng Israel, na mga bansa na yan, inaakala nila, talagang ina-expect nila na humiwalay na ang Saudi Arabia sa Amerika. Galit-galitan siya eh. Anong kinu-questionan niya ang leadership ng Amerika sa mundo. So, ipinagyayabang na nga po na sa kanila magsaside yung Saudi. Pero ang hinihintay nila, ang tagal-tagal na po, hindi na, wala man lang announcement na kung ano, hindi gumagalaw, hindi kumikibo yung Saudi Arabia. And then ngayon, biglang nag-anunsyo na hindi pala sila kakampi doon sa, kaya ang sama-sama ng loob nila ngayon, sila yung umaasa sila sa Saudi Arabia. O di napahiya sila. Kasi gusto po ng Saudi Arabia na makipagkaibigan sa Israel. Eh di ba yung kalaban ng Israel kasi, mga Muslim countries. So, ina-expect nila na yung Saudi, na isang Muslim din, sentro ng Muslim world, isa kanila siyempre kakampi. So, naglaking pagtataka nila kung bakit ayaw makipaggera sa kanila. Ang gusto nila, maging normal ang relationship ng Saudi with Israel. Pero bago pa man po pumutok itong gera ng Hamas at Israel, magkakaroon na po sana ng meeting yung Saudi King at saka yung Israel na magkakaroon sila ng friendship alliance. Hindi nga lang natuloy kasi bigla nang nangyari na itong paglusob ng Hamas. Na ngayon, siyempre yung Saudi actually yung mga announcement ng Saudi before, nung bago pa lang itong gera ng Hamas, nakakampi sila sa Hamas, ay galit sila doon sa ginagawa ng Israel. Kasi siyempre, yung Palestinians, Muslim. Kaya expected yun na yung Saudi sa Muslim kakampi. Pero ito ngayon, biglang hindi si Saudi kakampi doon sa mga kalahi niyang Muslim. Dito siya kumampi sa Israel at sa Western world. Kaya galit po sila. Alam niyo kung bakit? Maganda pong development ito kasi ang inaasahan ng mga kalaban ng Israel, yung Saudi Arabia, kasi siya ang pinakasikat, siya ang pinaka-powerful, pinakamayaman. Pero ito, kumbaga tinalikuran sila, kalahi nila, karelihiyon, ngayon dito na nakakampi sa Israel, na ang mga kakampi nito, ang mga kaibigan nito, Amerika, Europe, na dyan po galit na galit ang Iran, di ba? Pero ang isang kasi dito, kahit na pareho silang Muslim, magkaaway din pala ang Iran at saka Saudi Arabia. Kaya mas pinili ni Saudi Arabia na makipagkaibigan sa Israel at sa Amerika. At syempre siguro nandoon na rin yung takot ng Saudi Arabia na kalabanin ng Israel. Tingnan mo naman, di ba? Noong panahon pa, kahit pinagtutulong-tulungan na yan ng mga nakapaligid na bansa, hindi yan natatalo. Kahit wala pang assistant, wala pang Amerika noong araw. Di ba? Biblical times pa.
Hindi pa modern world. Wala pang Amerika, wala pang Europa. Pero hindi yan natatalo. Yun nga ang sabi kasi, ano raw chosen. The chosen people. Kaya ito ngayon siguro, well, takot din si Saudi na kalabanin ng Israel, and at the same time, makakalaban niya Amerika. Alam naman natin kung sino ang Amerika sa mundo. Oh, kailangan ni Saudi Arabia yung tulong at yung technology ni Amerika. Akala ko nga, hindi talaga dahil di ba magkaibigan sila ng China. Si China at si Saudi Arabia ang magkaibigan ngayon. Member ng BRICS. Pero kaya ito ay magandang development po ito para sa atin, ha? Para sa akin. Masaya ito na at least hindi kumampi. Hindi kinalaban ng Saudi Arabia yung Israel. Kasi talagang yon. Sa totoo lang magiging kawawa si Israel. Kasi sa ngayon nga po, medyo nahihirapan na yung Israel dito sa gerang to Medyo nahihirapan na dahil biruin mo, mga moderno na ang mga kagamitan, yung Iran, may mga bomba na sila lahat. Ilang bansa ang nagtutulong-tulong. Kaya po, hindi na nakatiis yung mga ibang bansa na medyo mayayaman din, talagang tumulong na rin. Dahil ayaw din nila na mapahamak ang Israel, no? Itong mga bansa na hindi naman karelihiyon ng Israel. Yung kagaya ng India, yung Japan, yung South Korea. Tumulong po. Nagpadala ng mga barko doon sa Red Sea. Maganda po ito. Maganda itong kasi ngayon na alam nung mga ibang mga Muslim countries na hindi pala nila katropa itong Saudi Arabia. Baka disgruntled sila ngayon Panghihinaan na sila. Sana nga matapos na yung gera na yan, di ba? Kahit saan na lang gera. Ito nga dito sa atin. Dito sa Asia, medyo in danger din tayo na mukhang magkakagera din. Pero, sa palagay ko, hindi Palagay ko hindi mangyayari. Hindi makikipagdigma sa ngayon ang China. Kasi, bagsak sila ngayon Bagsak ang economy. Kaya, ako medyo kampante ang kalooban ko. Hindi yan magpapaputok. Takot na lang yan. Kasi nga, maraming tutulong sa atin Kagaya ng nangyayari ngayon, di ba? Pinagtutulong-tulungan. Buti nga yung sa Israel nga pinagtutulong-tulungan. At least may mga katulong yung kumakalaban sa Israel. Ilang bansa yon. Pero dito sa atin, sa Asia, wala naman pong kakampi ang China. Ang maraming kakampi, tayo. Si Taiwan, si India, si Philippines. Lahat na bansa, kalaban ng China. Kaya mas maganda-ganda pa po ang sitwasyon natin dito sa atin dito sa Asia, kaysa dun sa Middle East. Dahil doon, yung kalaban ni Israel, marami silang nagtutulong-tulong. Kaya maganda-ganda pa rin kahit mapagyan. Hindi man ako natatakot diyan sa na lulusubin tayo ng China. Takot na lang yan. Subukan nila na magpaputok. Di ba? Amerika. Lahat ng mga malalaking bansa kaanib natin. So, don't worry. Have peace. Be happy. Yun lang po mga kababayan. Kasi nasusuya na kasi ako sa mga nangyayari dito sa atin. Kaya, sabi ko, ito na lang muna. Anyway,
para mabago na. At saka talaga po na sinusubaybayan ko naman talaga po yung mga nangyayari sa around the world. Wag lang po tayo dito sa Pilipinas nakatuon ng pansin natin. Kailangan alamin din natin yung mga nangyayari sa ibang panig ng mundo kasi affected tayo. 'Di ba? So yun lang po. Short video. Again, thank you for watching and I'll see you next time. Okay? Bye.